So, ang tanong po ay 35-weeker pinanganak ang baby, maa-admit ba sa NICU o hindi? Depende po, ano, may mga sinusunod po tayong protocol, iba-iba naman po yung sinusunod ng mga ospital. Pero ang 35-weeker dahil late preterm sila, binabantayan po natin yan. Unang-una, ang 35-weeker pwedeng ma-admit sa NICU kapag meron po silang tinatawag nating clinical instability. Unang-una po, kapag ang inyong 35-weeker ay hindi nakain, hindi kumakain, then makakailanganin po yan ng tinatawag nating tube feedings, kaya i-admit po sa NICU. Hindi lamang po yun, ano, kapag ang timbang po ng inyong 35-weeker ay hindi po ma-reach or hindi kaya dun sa cut-off na weight for 35, then ina-admit po natin sa NICU dahil kapag mababa po yung timbang ng baby at resting po sila sa tinatawag nating hypoglycemia. Bumababa po yung blood sugar ng mga baby sa ganitong edad at sa timbang nila na maliit o mababa. Kaya ito po isang rason para ma-admit sa NICU. Kapag ang inyo pong 35-weeker ay hindi rin po kayang i-control yung kanilang temperatura in an open crib, then ito po isang rason kung bakit na-admit sa NICU para ilagay sa incubator para makontrol po yung kanilang temperature. Ang isa rin pong rason kapag na-admit sa NICU ang isang late preterm or 35-weeker ay yung risk for infection. Kapag ang nanay po ay meron pong risk factors for infection at ang inyo pong baby may mga sintomas po ng sepsis, then ina-admit po yan sa NICU for blood testing and then kakailanganin po ng antibiotics. So depende po dun sa clinical condition ng baby, sa resulta po ng blood test, doon po magdidepende kung gaano katagal sa ospital or sa NICU ang inyong baby. So, 35-weekers, again, meron po yung problema sa jaundice rin. At risk sila for jaundice. Kapag mataas na po yung jaundice level, and then nakikita nga po natin clinically na medyo malamya yung baby at naninilaw, then ito po yung mga rason kung bakit kailangang i-admit sa NICU for phototherapy. Ilalagay po sila doon sa blue lights na tinatawag natin. So marami pa pong rason na mga 35-weekers ay na-admit sa NICU, pero generally, ito po yung nakikita natin, ano? Unang-una, timbang nila. Pagkatapos jaundice, hindi kumakain, kailangan ng tube feedings, tapos merong risk factors for infection, kailangan ng antibiotics. Hindi sila, medyo mababa yung temperature. So, kailangan po nila ng tulong ng incubator nga po. So, ito lang po muna pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat, mga nanay.